si Justine at ito nga ang kanyang inang si Giselle. Kung kahit nagtaka siya kung sino ang kanyang kasama at ang isa sa pinagtatakahan din niya kung bakit ito nagbili ng shrimp. Alam niya ay allergic itong si Justine sa shrimp. Agad niya itong kinuwento sa kanyang kapatid na si RJ at dito na conclude niya na maaaring ang kasama nga nitong si Justine ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Zoe dahil mahilig nga ito sa shrimp. Kaya naman agad-agad nilang pinuntahan ang kondo kung saan naroon itong si Justine. Agad nila itong sinundan. Natuklasan nila na naroon pala itong si Zoe. Gusto muna niyang mag-disappear at walang makakaalam kung saan siya naroroon. Ngunit nabigo siya sa kanyang gusto dahil natuklasan nila RJ at na-surprise sila sa biglang pagpasok nito sa loob ng kanilang kwarto. Nanggigigil si Zoe. Sinabi nito kung bakit sila naroon, hindi naman sila invited sa bahay na iyon. Agad-agad ay kinuwento nga nitong si RJ na naiinis yan ng sobra sa kanyang ginawa kay Lynette kung saan nalaman nila ang katotohanan dahil na rin sa CCTV footage na nakita kung saan naroon nga itong si Zoe. Subalit wala man lang siyang ginawang hakbang para tulungan itong si Lynette. Kitang-kita sa mga pangyayari kung saan umalis lang ito na tela walang nangyari. Hindi man lang niya pinindot ang alarm para malaman ng lahat na may sunog. Parang ginusto niya ang mga nangyayari. Nung una ay tumanggi itong si Zoe na taranta umano siya at hindi niya nagawa ang mga bagay na dapat. Palit hindi naniniwala itong si RJ sa kanyang palusot. Sinabi nito na maaring ginawa niya yun dahil malaki ang galit niya dito kay Lynette at gusto niya na mapahamak itong si Lynette. Walang choice itong si Zoe kundi aminin na lamang. Lalong-lalo na at pinakita din ni Giselle ang CCTV footage kaya hindi siya pwedeng magpalusot at magkunwari. Kung kaya inamin na lang niya diretsahan sa kanyang ama na talagang ginusto niya yung mangyari dahil naiinis siya, nagagalit siya at gusto niyang mapahamak nga ng tuluyan itong si Lynette. Nang sa ganun, umiyak itong si Annalyn at matikman niya ang ganti kung saan isinisinga nitong si Zoe ang lahat-lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay. At wala rin naman siyang pakialam sapagkat wala nang saysay ang kanyang buhay, wala na ang kanyang ina. Wala na si Dax at ang kanyang baby, kung kaya't puro galit na lang ang kanyang nararamdaman na gusto niyang iparamdam sa kanilang lahat. Lalong-lalo umano sa kanyang amang itong si RJ na kumampit dito kay Annalyn kung saan siya na lang dapat ang natitira kampi ngunit iniwanan din siya at mas pinili itong si Annalyn. Nainis si RJ at nasampal nga siya ng 2 oras. Sinabi nito na kung ganun ang gusto niyang mangyari ay sinuspended na nga siya ng kanyang ama at hindi na muna siya babalik sa pagiging doktor hanggat hindi maghihil ang kanyang nararamdaman dahil maaaring mapapahamak ang buhay ng kanyang pasyente kung wala siyang pakialam sa buhay ng iba at galit ang ipapairal niya sa kanyang puso. Bilang banda, ibinalita naman agad ni Doc Zefra ang kalagayan nga ng anak ni Moira na ito si Zoe. Awang-awa si Moira at gusto niyang puntahan itong si Zoe at damayan. Ngunit pinigilan siya nitong si Madam Chantal dahil masisira nga ang kanilang mga plano. Kung lalapit siya kay Zoe, matutuklasan ni Zoe na siya ang kanyang ina at buhay pa siya, maaaring madadamay pa siya sa gulo at baka pag nagkamali si Zoe at makalimot, maaring matuklasan nila na itong si Moira at si Morgana ay isa lamang. Hindi dapat masira ang kanilang mga plano, sayang lamang ang kanilang mga nasimulan. Sinabi ni Doc Zefra na huwag na siyang mag-aalala sa kalagayan ni Zoe dahil ligtas naman ito kung saan pinatuloy niya ito sa kondo niya nang walang bayad upang makabawi sa lahat ng pagkukulang niya dito kay Zoe kung saan sinubukan niya itong tulungan subalit hindi nga niya nagawa ng maayos ang papel na dapat niyang gawin dito kay Zoe. Kaya para makabawi, pinadira nga niya ito ng libre. Guys, pakaabangan natin kung hanggang kailan kaya nila itatago ang katotohanan na si Moira at si Morgana ay isa lamang.